Okay, welcome to my FB page sa YouTube channel. This is me, Pastor Armando S. Montero ay nagbabalik. Mayong adlaw sa tanan na may Covenanted Pastors and Covenanted Churches. O shout out sa tanan nga mga kigsunan na Luzon, Visayas, and Mindanao. At this point of time, let us continue to meditate the Word of God and to continue for the search and studying a deeper study about the covenant truth. Now, our subject today or tema, which is the indwelling Holy Spirit. So, I'm very grateful for the guidance through this small booklet from Mike Manny. Thank you, Pastor Mike Manny from Landmark Missionary Baptist Church for sending me this booklet. And it is a very small book, but for me it is a very big useful for the as a guidance to the studying about the indwelling of the Holy Spirit. Now, let us continue mga kaigsunan. Kawagang ato ang oras karon alas 11 na sa gabi o pitsa 8 sa bulan sa February year 2026. So ang ato ang italakay karon mga kaigsunan mahitungod kini sa indwelling Holy Spirit, Indwelling Holy Spirit ang nagpuyo nga balaan nga espiritu. So ato sang basahon ang pasay diri sa Biblia mahitungod sa indwelling Holy Spirit sa John chapter 14 verse 16, jump sa verse 17, 23, 26, and chapter 16 verse 7, jump sa verse 13, and Acts chapter 1 verse 4 up to verse 8. So diri makapokus na nga to ang pagtuon karon mahitungod sa nagpuyo nga espiritu, So ato nang basahon ang pasay sa Biblia matud pa diri mga kaigsunan sa John 14, and I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it saith him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you and shall be in you. So ang kalibutan dili makadawat nini, kung dili kadto lamang ang gisaad samahan nga mao ang balang espiritu nga maga-indwell diha sa tinuod niya nga iglesia. Panang kalibutan, klaro ug tataw kayo sa verse 7 na the world cannot receive. Maisdog ta mga kaigsunan dinhi sa dugang pang teksto sa John 14:23 jump sa 26. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So, another na pod nga kasay sa Biblia nga nagisgot sa balang espiritu nga ingon nga comforter, maglilipay diha sa faithful church nga ipanagihan sa tong Ginoo, o ang amahan nagsaad nga iyahang ipadala o magtudlo sa tanang mga butang. So dugang pa nga pasahi sa Biblia, John 16, matud pa dinhi, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send him unto you. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, and he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come.
So another na pod nga backup nga referensya sa John gyapon nga comforter ang balaang espiritu nga dili daw kuno moabot kung dili pa muhawa si Ginoo si Kristo, and it is expedient for you that I go away, matod pa ni Jesus Christ. Kung dili siya mubalik, kung dili siya muhawa diri sa kalibutan, ang balang espiritu dili daw kuno moabot, no? Nga diin mo ni magagiya sa verse 13 nga guide you into all truth. Dili lang kay half truth kundi all truth gyud. So dugang pa mga kaigsunan, pasahi sa Acts chapter 1 verse 4 to 5, mo jump sa verse 8, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So grabe ang scope, igala igsoon sa maong gisugo nga legit nga gisugo nga grupo o simbahan nga diin gisaaran sa balang espiritu, nga diin iyang ipadala ang gisaad sa sa kining amahan, no, nga iyang ipadala ang balang espiritu niadtong nagmatinumanon nga nagpaabot dito sa Jerusalem. So jadi kuno madugay, no, si Ginoong Kristo mo ay magabaptize with the Holy Spirit, in the Holy Spirit with fire, no. So magadawat kuno sa balang espiritu, the Holy Ghost is come upon you, matud pa din sa verse 8, and shall be witnesses unto me gikan sa Jerusalem to all Judea, Samaria and kinatumyan sa kalibutan, the uttermost part of the earth. So mo kini ang mga backup referensya mga kaigsunan sa ato ang tema, the indwelling Holy Spirit. Now muistog ta mga kaigsunan tun kay taas-taas ni asa introduction sa kung kaingon ganiha si Mike Manny nga mo'y nagapadala niini nga mong booklet, kani nga mong libro gikan kini sa Central Missionary Baptist Church sa Downey, California, o mo na ihang mga writings nga na ako ang i-vlog karon. So ang una mga kaigsunan, ang ministry sa balang espiritu, letter A, the Spirit's ministry to the world in general. So na-text to mga kaigsunan, pick up lang na ninyo. So ingon nga doon na siya general scope ang balang espiritu alang sa tanang tao sa bilog ng mundo, no? O ikaduha, the Spirit's ministry to the church. So mo na angay natong pamalandungan mga kaigsunan, kay lahi ang ministry sa balang espiritu dito sa diha sa iyang iglesia nga panigihan ni Kristo, ug lahi pod ang iyang ministry sa mga tao, tanang tao, no, diri sa kalibutan in general. So padayon ta mga kaigsunan, Holy Spirit is a third person of the Godhead. You cannot deny the fact nga ang balang espiritu persona gyapon, maskin dili mahikap, dili makita, pero doon na siya kanang gitawag intellect, will and emotion. So mao man ay meaning good sa person. Siya ay intellect, napud siya emotion, ang balang espiritu maguol, ang balang espiritu wise siya, o emotion siya, o napud siya pagbulutan. So mao na ang ikatulong nga persona of the Godhead. Atod pa din sa 1 John 5:7, for there are three that bear records in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So dinhi mga kaigsunan, dili makadinay ang mga Pentecostal, ang mga Wanis, uban pa diha mga Tunis, na diin ang Dios aduna gay tulo ka persona. Asa man sila nahimong usa diha sa pagka-Dios, pero nahimo silang tulo, and these three are one, sa nahimo silang tulo sa pagka-persona, o diha sila nahimong isa sa maong gitawag nga gahom, no,
So there are three that be records in heaven, the Father, the Word, meaning si Jesus, and the Holy Ghost, and these three are one. No? So dili sila pwedeng mag-away tungod kay managsama ra sila power, mga kaigsuan. There is a equal entity. Padayon ta about the Holy Spirit is a third person of the Godhead. So sa karaang tugon palang daan ni-appear ang tulo ka persona dito kang Abraham, no? And the Lord appear, no? Wa man ri nga and the Lord with angel appear. The Lord appear unto him in the flames of Mamre, and he sat in the tent door in the heat of the day. Verse 2, and he lift up his eyes and looked, and lo, three men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bow himself toward the ground, no? And said, My Lord, no? If now I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Let a little water, and I pray you, be pitched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree, and I will pitch a morsel of bread, and I comfort you your hearts, and after that ye shall pass on, for that therefore are ye come to your servant. And they said, So do as thou hast said. So grabe ang nahitabo dinhi sa Genesis chapter 18 nga ang Ginoo nagpakita kang Abraham sa tulo ka lalaki, no? Ay atong Ginoo lalaki, mga kaigsunan. Masculine gender siya. Siya tulo ka lalaki. Og dili ni angel ang uban ni ini, no? Tungod kay ang angel dili magpayukbo based sa Revelation 19. Og dinhi niingon man, no? Kay naghangyo man si Abraham nga dili siya sa iluan kay papahulayon ngani iyang gipangugasan ang tiil o nagna sila of cleansing unya atong makita dinhi nitubag man buhata ang imong gipamulong, so do as thou hast said. So og nagbow down pod si Abraham ug wa man muli kramo ning duha kung angel manggali ning duha. So dili tinuod nga ang isa lang ka persona ang Dios, no? Tulo ka persona sa usa ka Dios. So mo na atong makita diha. Isa lang sila og equal sila og gahom. So mapadayon ta the promise of the Father, ang balang espiritu saad kini sa amahan. Og sa panahon ni John the Baptist still promise to his church, no? Atong mabasa di Matthew 3:11 and Acts chapter 1 verse 4 to 5. Og sa panahon na sab ni Jesus Christ ang personal ministry still promise to nagpabilin gyapon nga saad sa amahan. Og imo mabasa sa John 7:37 up to verse 39, Acts chapter 1 verse 4 to 5. Og ang saad sa amahan sa ikatulong nga punto nga din adunay fulfillment during Pentecost. Natuman kini fulfill kini sa Acts chapter 2 verse 1 to 4 na din didto sa Upper Rome, no? O tuhom o kan kinsa only faithful save 120 brethren o faithful brethren. Ngimo mabasa diya sa Acts chapter 1 verse 15 and chapter 5 sa Acts gyapon verse 32. So take note mga kaigsunan, dili tanang nabautismuhan nga nakadawat sa saad sa amahan nga mao nga iyang ipadala nga mao ang balang espiritu kadto lang 120 nga maoy nabautismuhan sa balang espiritu once for all po to og adunay kalayo sa ilahang ulo, no? Although nga daghana hundreds na ang ang nabautismuhan, dili lang kay 120 lang ang nabautismuhan ni John sa iyang personal ministry ug naapay sa time ni Jesus Christ. Pero it is sad to see nga ang nahimong naghulat nga wala gikapuyan, wala napulaan ug matinumanon dito sila naghulat kadtong 120 lang, no? O human ato wala nay lain pa
nga aktual nga gibautismuhan sa balang espiritu with fire. Kay Jesus Christ siya ang magabautismo. Kay matod pa sa Mateo 3, si Juan magabautismo diya sa tubig alang sa paghinulsol, apan si Jesus Christ mo ay magabautismo sa balaang espiritu uban sa gahom on with fire. Kadto ra pong nakadawat nini katong asking and seeking for truth. May mabasa sa Luke chapter 11, 1 to 13, on John 13, 16 verse 13. So dugang pa nga saad samahan nga sa ikapat nga punto after Pentecost, adin nahuman na ang Pentecost, nibalik na, nikayab na si Ginoong Hesukristo. So ang nahitabo ngadto sa simbahan, special contact no from the church. Paano kini nga ang atong ulahi nga din makaambit nga mabautismohan sa balang espiritu, no? So una din hinahitabo by leaning hands, no? Mga apostolis, sa mga apostolis nga time nga diin ang Biblia wala pa na kompleto, on the process pa ang Bible. So sa panahon sa mga apostolis, kadtong trabaho ni Apollo, diin wa sila kay balog unsa ang bautismo lang ni Juan ang ilang nabalaan, pero wala sila'y update may tungod sa gisaad samahan. So lihans to sila, no? O duha na ka punto by leaning hands and by scriptural baptism sa church sa time na sa simbahan nga diin kumplito na ang balaan nga kasulatan. Tungod kay nagkahilis o nagkawala ang mga milagroso sa panahon sa mga apostolis, kani si Pedro, wala na niya, nabiyaan niya yung ugangan nga naghilanat, no? So when the perfect is come, and matod pa sa unang Korinto 3:9 bihato sa 10 nga kung mahingpit na ang gitawag perfect liberty, so should be done away na, no? Kanang mawala na, ang nabilin na lang na tulong lang nabilin, kitang gitawag nga charity, faith, hope, faith and charity, no? And the greatest of this is charity. So mao na ang nabilin. Ay kung naapa ang milagro, so ikaw patong ta na. So tulo lang nabilin, diin nga nakumpleto na ang Biblia. So muna atong makita din na when the perfect is come, so nag-repair na sa balaan nga kasulatan. Diin natapos na, natagik na from Matthew to Revelation. Ikaput lima nga punto, the word cannot receive. Itong mga unsaved, so di gyud siya makadawat niining bautismo sa balaang espiritu, no? O di pod mapuy-an. So muna ito makita mga kaigsunan, the specific purpose or reason for promising and sending the Holy Spirit upon the church as number 1, as a gift, to dwell with them, to be in them, to abide with them forever. Sa number 5, Jesus baptized with the Holy Ghost and Holy Spirit and with fire. So mo ni lima ka mga punto, o gani daghan pa mga chapter diri mga kaigsunan, chapter 1, chapter 2 nga riin ang heading the promise of the Father, chapter 2 the anointing of the Spirit, so naay mga teksto, chapter 3 the sealing and earnest of the Spirit, chapter 4 the sanctification of the Spirit, chapter 5 Gentiles given the gift of the Spirit, chapter 6 the quickening of the Spirit, chapter 7 the seed of the Spirit, and chapter 8 the renewing of the Spirit. So muna atong makita mga kaigsunan nga mooy unod niini nga mao nga gamay nga libro. So si Mike Manny mooy author niini og existing pa siya karon na siya ay online nga ministry, o atong makita mga kaigsunan kung atong balikan kining mga gasa nga ang balang espiritu
wala nim nag-indwell sa individual. Oy, ayaw mugto anang individual ang balang espiritu mupuyo, no? Kung dili sa grupo as a group tungod sa moong grammar nga una diri as a gift, ikaduha to dwell with them, wa man mo mingon nga to dwell to you, no? Them ang gigamit, no? Nga magpuyo uban kaninyo, to be in them, oh, them gyapon nang gigamit, to abide with them gyapon, no? So gi-address sa simbahan tungod kay kung ikaw lang imo lang suluhon ang third person of the Godhead, mubuto ka galag soon, kay di basta-basta nang balang espiritu, di na pwede nga imo ang suluhon nga din naapod siya sa uban nga mga persona. So take note mga kaigsunan, wala kadawat ang kalibutan nini o kadto pong mga mini nga simbahan nga diin pangunahan sa mga tao, di gyapon makadawat nini kunili kadtong iglesia nga gipaniagyahan ni Jesus Christ na faithful, no? Specific diri nga faithful mooy makadawat og those who asking and seeking for truth, no? So mo na mga kaigsunan, so sa naulahi nga mga na sundot diha sa iglesia, so nahimo na siyang natuphan og kadtong wala na count nga tinuod nga iglesia sa tong Ginoo, dili matinumanon, paturato ra pud sila ilaha og naa sila kahadlok sa kuman sa mga tao dili sa kuman ni Kristo. So mo na atong makita, so usa ka mga senyalis diri nga mo'y maka-receive sa gisaad samahan nga ang bautismo sa balang espiritu adtong faithful nga simbahan o kadtong nangita, no, asking and seeking for truth, mao nay maka-benefit sa gisaad samahan nga mao ang tawag nga bautismo sa balang espiritu. So dili na ingon nga mo indwell sa usa ka tao as a person lagi, dili diha sa grupo o iglesia sa ato ang Ginoo, diha siya ga-indwell. So ang iglesia nga adunay balang espiritu dili na magsigi og kanta nga Come Holy Spirit I need you, tungod kay naa ganiha nga gi-indwell siya, no? Uban ang balang espiritu sa iglesia niya, naa sa iglesia o mag-abide forever sa iglesia sa tong Ginoo. So mao na nga kadtong wala na puy-an balang espiritu, sige na gid sila panawag, Come Holy Spirit I need you, unya sige gilak tungod kay wala i-comforter, no? Ay atong iglesia nga adunay comforter, naa diha ang usa ka papel sa balang espiritu nga mo comfort siya, mo abide siya, no? Atong nabasa kaganiha. So mo na nga iglesia nakaagi og daghan kayong mga meticulous examination, mga pagsulay, mga pagsubok. So wa gid nibigay tungod kay naay balang espiritu nga mugiya, mulipay sa nagmagulanon nga katawhan sa ato ang Ginoo. Wala naman tayo igong panahon mga kaigsunan, hinaot nga dunay mo napupo sa ato ang subject karon, the indwelling Holy Spirit. Take note mga kaigsunan, ang wa lagi laing nakadawat sa mong special ministry, sa maong balang espiritu ang tinuod dagyod nga iglesia sa tong Ginoo. Katong iglesia nga si Kristo mo'y founder, pero katong church nga si ang tao mo ay founder, no? Daghan mga churches karon nga ang founder mga tao, so never gina sila maka-benefits sa maong gisaad samahan. Ni samot na tong third born church nga hasta nagyong layo kay si Stranas mo ay founder sa maong grupo, no? Arang na ning second born church tungod kay anunan ay mga benefits kaya po nila makuha, ordinary kaluwasan, salvation from hell.
ang pinakanindot unta galigsoon kung karniro ka man namati ka karon sa maong vlog nako, pangita gyud ang tinuod nga iglesia tungod kay naa dinha ang indwelling Holy Spirit, naga-abide, naga-indwell, to be in them, to abide with them forever. Nya dili ka biyaan, no? Kay forever ang gisulti dinhi. O dunay mga gift din ha. Ang pinakanindot nga papel kaning doon na kay kagulanan, gilipay ka sa balang espiritu, no? So mao na yung mga pasahe sa Biblia dinhi, sa di pa ta mo mag-in nga na dinhi sa pasahe sa Biblia nga comforter siya, no? Mao ang gisaad samahan gikan pa sa Jerusalem hangtod sa Judea, Samaria, uttermost part of the earth, o nadiri comforter, no? Mao na gitawag nga ipadala sa Diyos samahan bilang tiglipay. So kini mo ninindot kayo kay daghan kay makapag-uol karon diri sa kalibutan kung walay comforter nga mooy maglipay luyos kagulanan, wa po'y maggiya. So mo na ang pasahe sa Biblia. So nag-atras na ta, no? So dinhi comforter gyapon unya mutudlo sa tanang mga butang, no? So mo ni papil sa balang espiritu unya ang kalibutan dili makadawat. So na dinhi dwell it with you and shall be in you, ag kanindo ta mga kaigsunan, no? John 14:6 to 17. No? And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. No? So, una nga mga challenges kini sa mga kabinanti churches, no? Dili kita maghimog nga lakang masubo ang balang espiritu, no? Unya mo kuwao na ang balaang espiritu sa mong simbahan tungod kaya nagminaot, no? Kuwao na kay naamay nahitabo kaniadto nga ang Israel diin guidance, no? Ang balang espiritu mo ay mag-guide, pero sa panahon nga gikuha ang kining pillar of fire sa panahon sa gabi, niya gikuha po ang pillar of clouds sa panahon sa adlaw. So mo na nga na-mislead ang mga Israelita kaniadto, no? Disimtro gyapon sa ato ang panahon karon kung ang iglesia wala na diha ang balang espiritu tungod kay nahiubos o baga unsay hinungdan nga diin nga na nihawa ang balang espiritu, no? Dili na matinumanon, naay ubang arang-arang lang sa individual, dili maapektahan ang simbahan. Ang kinig yung simbahan gyud, no? Mo'y apektado nga diin kuhaon ang maong tangkawan, kuhaon ang kanang gitawag nga giya, guidance sa maong simbahan. Una na ang problema, mga kaigsunan, kana nga simbahan kalunuro na, kung barko pa kalunuro na, hapit na kini na shutdown, una nga mailhan nimo tungod kay nagpataka na lang, no? Mura nagbarko nga wala na igiya, sige na lang liko-liko. Tanawa ang Israel kaniadto nga wala na sila pillar of fire, pillar of cloud, sige ra sila gatuyok-tuyok, gimino sila sa kamingawan sa wilderness. Kaya ram dato baklayon sa kasimana, no? Pero nganong abot na masilag pila na katuig sa kamingawan tungod kay wala na giya, wala nang balang espiritu. Muna mga kaigsunan, muna pinaka nindot nga papil sa balang espiritu sa iglesia nga tinuod sa tong Ginoo nga mo'y mag-guide, mag-comfort, magtudlo, no? Ang kalibutan dili makadawat nini. So daghang salamat mga kaigsunan, o hanggang sa muli magkita-kits tayo. Ini yung boss nga Galas, Pastor Armando Montero. Ayong adlaw, mayong gabi kaniyong tanan, o ginaot nga dili mo makalimot sa
subscribe sa ako ang YouTube channel Mary67. Pinduta ang subscribe o pinduton pa nimo ang bell. Pinduton po nimo tong bell nga all aron nga updated ka sa tanan nga mga pagtuki nato sa mga laglom ug bisan sa mga misteryo diha sa gingharian. O kayo kalimot po sa pag like o pag-share sa akong FB page Mindful Moment, o kung aduna kay gamay nga tabang sa ato ang online ministry o atong sa ako ang vlog, naabo ko'y verified GCash 0939-1633-428. So God bless sa tanan mga kaigsunan, og bye bye for now.